Let's go to the Word of God. Let's open our Bible. Mga kapatid, hawakan natin ang salita ng Diyos dahil mayroong kapangyarihan. The moment na hinawakan pa lang natin to, no, hindi pa natin binabasa, may kapangyarihan na. How much more kung basahin pa natin to? Buksan natin ang salita ng Diyos, no? In Nehemiah chapter 8, verse 8, our scripture. Nehemiah chapter 8, verse 8. Kaya't sila'y pumasa mula sa aklat sa kautusan ng Diyos na may pakahulugan. Kanilang ibinigay ang diwa kaya't naunawaan ng mga tao ang binasa. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pag-usapan po natin ngayon, mga kapatid, ay yung pagtataguyod ng salita ng Diyos sa loob ng simbahan. Ano po bang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin po nito, mga kapatid, ang salita ng Diyos ay tunay nga po na nagiging pundasyon ng buhay natin. Ang pagtataguyod, ibig sabihin, ito yung kinakapitan natin. Pagtataguyod, ibig sabihin, alam natin na tayo ay malakas, matibay, dahil salita po ang hinahawakan ng simbahan. Hindi po yung makamundong bagay, makamundong prinsipyo, o ang kanilang mga sarili. Naging matatag po sila dahil ang salita ng Diyos ang kanilang pong pinangako. So establishing the word in the church. Establishing the word in the church. Ito po yung pag-uusapan natin. So mahalaga po ng ang simbahan na binigay, na binili ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ni Kristo ay tunay nga po maging matatag, makapanumbalik sa salita ng Diyos. Unang bagay po na nais kong bahagi sa inyo in Nehemiah chapter 8. In verses, the following verses, ito po. The church needs to go back to God's word. The church needs to go back to God's word. Ibig sabihin po, ito po ay continuous action. Minsan napapalayo tayo, pero kailangan nating bumalik. Minsan napapalayo ulit tayo, pero kailangan nating bumalik. Nang bumalik. Ito pong sinasabi ko sa verse 8. They read from the book of God's law, explaining it and imparting insight. Thus the people gain understanding from what was read. Alam po natin ang context ng chapter 8. Lahat po ng mga tao sa Israelita, mga bumalik mula sa pagkakabihag ng Israel, ngayon ay pumunta ulit sa kanilang bayan. No? Pagkakabihag nila sa Babylonia, bumalik ulit sila sa kanilang bayan. Sila po ay nagtaguyod ng templo, nagtaguyod ng wall, mga kapatid, at sila po ay nagsettle na sa kanilang mga bahay. After they have settled things, mga kapatid, they desire the word of God. Kita po natin yan sa previous na preaching natin. They love the word of God. No, they are thirsty to the word of God. They revere the word of God. So makita natin dito, mga kapatid, hindi nila pinabayaan yung spiritual foundation nila. That is the word of God. Yung foundation nila, syempre, yung templo, okay naman po yun, totoo po yung templo. Ganun din po, mga kapatid. Yung foundation nila is yung wall. No? The physical foundation. Para hindi sila salakayin at hindi sila magambala sa kanilang worship. Pero hindi nila pinalimutan yung kanilang spiritual foundation. That is the word of God. The church needs to go back to the word of God when everything seems fine sa kanilang mga buhay. They should not forget it. No, mga kapatid. The church needs to go back to God's word again and again and again and again. So ito po yung tinuturo sa atin, mga kapatid. May mga pagkakataon po sa ating mga buhay na tayo po ay nasettle na. Ibig sabihin, okay naman tayo sa ating mga trabaho, okay naman tayo sa ating pag-aaral, nakakapag-aral tayo, nakakakain tayo ng maayos. And it seems yung mga pundasyon, mga pillars ng buhay natin is maayos naman.
Pero kailangan natin hindi kaligtaan yung salita ng Diyos. Kasi ayan yung pundasyon ng buhay natin mga kapatid. Paano po tayo maging strong spiritually kung hindi po tayo babalik ng babalik sa salita ng Diyos? Tama po ba? And makita natin dito, the church needs to go back to God's Word. Something I have realized, my brothers and sisters. Ito pong church anniversary natin. Ang dami natin ginawa, di ba? Yan. Ang dami natin ginawa. Physical preparation. Di ba? Practice dito, practice doon. Meeting dito, meeting doon. Kamustahan, follow up, kamusta na ang mga bagay-bagay. After everything was done, anniversary is always celebrated. Kailangan tayong gawin, mga kapatid. No, kailangan nating bumalik sa salita ng Diyos. Dahil, napapansin ko, after anniversary, nawawala na po yung hype ng mga mananampalataya. Okay, tapos na yung anniversary. Okay na, balik na tayo sa normal. Okay, okay, tapos na yung anniversary, tapos na yung hype. No? Tapos na yung emotion. So, it's either babalik tayo sa dati nating mga gawi, makasalanang gawi. Babalik tayo sa pagiging ganun lang natin. So, dapat yung anniversary, stepping stone yan para tayo ay mas lagong maging tapat sa Diyos. No, hindi po yan yung end. So, ano kailangan natin gawin? The church needs to go back to God's Word again and again and again. One thing I also have realized, no? So, ako personally, natapos ko nang i-register ang church sa ating pong SEC, no? And it seems ayun yung mga kailangan kong isettle, no? Ang church natin, nakasettle na tayo sa gobyerno, parang ganun. So one thing I have realized na after dapat nito na resettlement natin sa gobyerno, ano man yung kailangan natin gawing physical things, kailangan isip naman natin yung church kung paano tayo magiging tapat sa salita ng Diyos. Because kung tayo ay registered man sa SEC, pero hindi naman tayo founded sa Word ni God, ano ba yung magiging sense ng pagiging simbahan natin kung hindi naman pala tayo matibay sa salita ng Diyos? Yes, we are recognized in the government as one existing entity. But in the sight of God, we really need to be founded in the Word of God because that's what makes sense in the sight of God. That's what makes sense in the sense of God. Yung pagiging founded natin, established tayo sa salita ng Diyos. If we want to be established in the Word of God, church, merong instrumento ang Diyos. Ayan ang desire ng Diyos. The church needs to go back to the Word of God. Balik tayo talaga. No? Ano bang instrumento ng Diyos? Tingnan natin. The church needs teachers of God's Word. Well, we need to go back. But as we go back, kailangan gagamitin ng Diyos yung mga teachers to teach us. And He will use teachers of God's Word. Tingnan mo itong verse 8. Kaya't sila'y bumasa mula sa aklat ng kautusan ng Diyos. Kita natin dyan, may mga bagay na tinuturo sa kanila. Okay, syempre, ang tinuturo sa kanila mga kapatid ay ang kautusan ng Diyos. But take note of it. Isa lang po ba ang nagtuturo sa kanila? Sila'y. No. Marami pong taong nagtuturo sa mga Israelita para ang mga Israelita ay maging matatag, may taguyod sa salita ng Diyos. Marami pong mga tao. If I will read you, verse 7, Joshua, Bani, Sherebiah, Jamin, Akub, Shebataya, Hodaya, Maaseya, Kelita, Azariah, Josabad, Hanan, Pelaya, these are all the Levites who are teaching the people of Israel about the word of God. Not just one person, but many people. This will give us, my brothers and sisters, the teaching, once again, that the church needs teachers of God's word. Yes, meron po tayong pastor nagbabahagi ng salita ng Diyos, mga kapatid, and one of the will of God is for the pastor to teach God's word. Pero hindi lang po yun ang will ni God, nakita natin ngayon. Marami dapat sa loob ng simbahan ang nagtuturo ng salita ng Diyos. The pastor is for the bigger audience or for the bigger setup.
teachers are for the smaller groups. Kita po natin, mga kapatid. So ito talaga yung kalooban ng Diyos na makita natin that even in the Old Testament, merong disciple making. Even in the Old Testament, merong maliliit na grupo na nagsasama-sama at meron po silang isang teacher. Maliit na grupo, 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 at mayroon pong kalat na mga guro na nagtuturo sa kanila ng salita ng Diyos. One thing, church, we need to pray for teachers of God's word. Sino po kaya sa atin sa loob ng simbahan ang tinatawag ng Diyos na maging teacher ng Word ni God? Ang teacher ng Word ni God, mga kapatid, ay napakaganda po paglilingkod sa Diyos dahil ang kanilang tinuturo, mga kapatid, ay salita ng Diyos. Ang salita na iniingatan ng Diyos, mga kapatid. Ipag-pray po natin sa simbahan na meron talagang nagmamahal sa salita ng Diyos at meron po siyang willingness and joy to teach God's Word sa mga tao. Marami sana tayong maging teacher, no? Teacher of God's Word. No? Hindi po yung profession, secular profession, but yung teaching by calling. No? Yung mga teacher po na nagmamahal sa Diyos, nagmamahal sa kanyang salita, at lalong-lalo na nagmamahal po sa kanyang simbahan. Dahil yung teacher na to, kapag pinili niyang magpagamit sa Diyos na magturo, mga kapatid, napakaganda po yun. Kasi hindi lamang po information niya kanyang binibigay, kundi ang kanyang buhay. No? Hindi din po information, kundi ang kanyang buhay. Kung paano niya po ina-apply ang kanyang sarili, ang mga salita ng Diyos sa kanyang buhay, at kung paano po ito nagiging relevant sa buhay ng mga mananampalataya. Church, kung gusto natin maging strong ang ating simbahan, pagdating sa salita ng Diyos at hindi po tayo basta-basta masisway ng mga false teaching, hindi po tayo basta-basta masisway ng mga worldly temptations, kailangan po natin mag-pray na marami po na maging teacher sa ating simbahan. Kung meron po tayo mga kapatid na 40 to 50 people in our congregation, we pray for at least 10, no? 10 teachers of God's Word sa small groups. So kailangan po talaga natin ipag-pray yung teacher na nag-aaral ng salita ng Diyos. Masipag po siya mag-DBS, no? Kasi doon nag-start yung pagiging teacher mo eh. Yung pagpapaturo mo kay God, paano ba mag-aral ng salita ng Diyos in my daily Bible study? Di ba? Ano ba yung tinuturo nito sa buhay ko? No? We are looking for that kind of believer na masipag talagang mag-aral ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang personal study. No? Hindi natin kailangan yung teacher na magaling magsalita. Hindi natin kailangan yung teacher na makarisma. Ang kailangan nating teacher is tapat sa salita ng Diyos, mga kapatid. And one thing I have realized, no? Ang salita ng Diyos, hindi siya basta-basta nauunawaan kung hindi mo talaga ibibigay ang iyong puso doon. We pray for those teachers. Kasi kapag may dami tayong teacher, marami magtuturo sa atin, magiging stronger. Dahil pag-pray mo, baka ikaw na tinatawag ni God maging teacher. No? But you need to start with your personal life. No? We pray. And then, the church needs God's word to repent. So makita natin, no? Church needs God's word to repent. So Nehemiah, tagapamahala, ang pari at skriban si Ezra, at ang mga Levita na nagturo sa bayan ay nagsabi sa buong bayan, ang araw na ito ay banal sa Panginoon ninyong Diyos. In verse 9, sabi dito, huwag kayong tumangis ni umiyak man, sapagkat ang buong bayan ay umiyak ng kanilang marinig ang mga salita. Bakit po umiyak ang mga ang bayan ng Israel, ng kanila pong narinig at naunawaan ang salita ng Diyos? Alam niyo po kung bakit? Dahil nakita nila na marami po silang pagkukulang sa Diyos. Marami po silang pagkakasala. Ang salita ng Diyos ang nag-inform sa kanila kung ano ang hindi kalugod-lugod sa Diyos at ano mga bagay na kanilang nagagawa na kailangan nilang itama sa tulong ng Banal na Espiritu. Ang salita ng Diyos ay kailangan ng simbahan para hindi po tayo manlamig dahil sa kasalanan.
It's either the church would rejoice or would, you know, would be entertained by the world, or would delight in the word. The church is either would delight or entertained by the world, or would delight in the word. So ito pong mga Israelita na ito, umiyak po sila. They weep. And their weep is a tears of repentance. The church should celebrate growing in God's word. Ito naman po, no? After they repent, syempre, kailangan nila mag-celebrate. Makita po natin in verse 12. Kaya, umuwi ang lahat ng tao, kumain at uminom at magbigay ng pagkain sa iba. Nagdiwang sila ng may lubos na kagalakan dahil naunawaan nila ang mga mensahe ng Diyos na binasa sa kanila. Ano pong dahilan kung bakit sila nagse-celebrate? Because they understand the word read and taught to them. Isn't it, my brothers and sisters? So kung mag-uusap lang tayo patungkol sa celebration, well, we need to celebrate God's goodness and faithfulness sa anniversary. Ano pa dito? If we're going to celebrate, well, we need to celebrate because many people are obeying God's word. Kapag nakita natin, mga kapatid, yung transformed life sa loob ng simbahan, and the more we journey together, my brothers and sisters, 16 years na tayo, the more we journey together, the more na nakikita natin if this person of the, if the people of the church are growing or not. Yes, that's the reality. No? And kapag lagi tayong magkakasama, pag linggo, sa prayer meeting, for example, di ba? Dati, ang prayer meeting natin is 8 lang tayo. Ma-attend. Di ba? Ngayon, kung aabot na tayo ng 13, wow, that's growth. Why? Because people are obeying God. We need to pray together. Di ba? For example, sa ating worship service, di ba? Madalas halos lahat, kalahati, late. Di ba? Pero ngayon, paunti-unti na lang. Why? Because they are revering God. They respect God. They celebrate the goodness ni God, and they are so excited to worship God. They treat God as the priority every Monday, every Sunday. Ganun din sa anit ng mga personal discipleship. Itong taong to, dati madalas siya mag-worry. Pero ngayon, di na siya madalas mag-worry kahit napakarami niyang assignment. No? Yung kanyang spiritual fervor, hindi nagbabago kahit siya ay dami-dami niyang gagawin. No? Ibig sabihin, tumatatag ang kanyang gagawin at ang kanyang pananampalataya. At nakikita natin, we need to celebrate that. Isn't it? Diba mga kapatid? The more we journey together, the more we realize and appreciate yung growth, yung obedience natin sa Panginoon. Kaya mga kapatid, no, talagang magpapasalamat tayo kapag marami po ang nag-obey sa salita ng Diyos. Hindi lang po dahil sa celebration, for example, anniversary, kundi marami po talaga nag-obey sa salita ng Diyos. So if you see yourself or if you see others growing in the Word of God, celebrate personally. No? And syempre sa church natin, nawa, magkaroon tayo ng celebration of those small groups na nagtatribe, nag-excel, no, sa kanilang mga pag-aaral, sa pag-aaral ng kanilang salita ng Diyos. So we need to appreciate them. Yung mga faithful sa Bible studies, no, mga faithful talaga sa pag-aaral ng salita ng Diyos, no, we need to celebrate that. So with that, the church would be reestablished. Talaga pong tayo ay maitataguyod muli sa salita ng Diyos. First, kailangan natin ng salita ng Diyos. Pangalawa, kailangan natin ng teachers. No, talagang muling magtuturo sa atin ng salita ng Diyos in our discipleship. Kailangan ng word ni God para mag-repent tayo. Magde-delight tayo sa word ni God, hindi sa world. And last but not the least, we need to celebrate when we are growing in the word. This is the word of God. Yan ang Diyos, mga kapatid.